Aminadong dumaan si Enrique sa isa sa mga pagsubok sa kanyang buhay at umabot pa sa puntong muntik na talaga niyang iwan ang mundo ng showbiz. Chika ng aktor sa isang panayam halos tuluyan na siyang magpaalam sa spotlight habang umiikot ang mundo sa gitna ng pandemic, bigla raw siyang tumigil at napaisip ng mag-lockdown at mawala ng trabaho. Napatapos kasi ang higit isang dekada ng sunod-sunod na project at puyat sa ban, doon niya unang naranasan ng matagal na pahinga, isang bagay na noon na hindi niya pinapansin. Nung nag-stop lahat, wow, ang sarap pala ng feeling na sa bahay lang ako, sabi pa niya. Habang tumatagal ang quarantine, mas nakita raw ng aktor ang mga bagay na hindi niya napapansin noon, kagaya ng mabilis na paglaki ng kapatid, ang pagbagal ng kilos ng kanyang ina, at ang panahong hindi na niya mababawi. I just lost so much time with them, amin ni Enrique. Pero hindi raw agad tinanggap ng kanyang ina ang posibilidad na lumayo si Enrique sa industriyang minamahal niya, at tila pinagplanuhan daw ng tadhana ang lahat dahil habang abala siya sa pagre-reflect, nabigyan siya ng mas mahabang panahon para makasama ang kanyang pamilya at maging ang girlfriend niya noon na si Liza. Lalo na bago mag-migrate ang dalawa niyang kapatid at bago magdesisyon si Liza na magtrabaho sa Amerika. Things were starting to slowly go back to normal, pero ako, ayoko pa, I was enjoying it too much. Sa kabila ng halos pag-quit niya, sinabi ni Enrique na mas nakikita niya ang sarili bilang entertainer kaysa bumalik sa pag-aaral na matagal na niya ipinangako sa kanyang mama. Para mas creative po talaga ako, parang I was meant to entertain people, sabi niya. Aminadong dumaan si Enrique sa isa sa pagsubok sa kanyang buhay at umabot pa sa puntong muntik na talaga niyang iwan ang mundo ng showbiz. Ginamit ng lalaking nakuha ng video at napasama sa trending buntis vlog ni Ivana Alawi ang social media para iparating sa sexy actress influencer ang epekto nun sa kanyang pagkatao. Sa mismong Facebook account ni VUB ni Xavier ay nagpakilala muna siya na siya nga raw yung nakuha ng video sa buntis content ni Ivana, at saka siya nakiusap sa actress, influencer at sa digital team nito baka pwedeng buray ng makakuha sa kanya o kahit i-blur daw, sana para hindi siya makilala ng mga netizen. Kwento ni Beo, marami rin siyang makakilala na nakakita sa vlog na iyon na pinagtatawanan, binabash at dinidiscriminate siya. Marami raw nainis at nagagalit sa kanya dahil iniisip daw ng mga nakapanood ng vlog, lalo na yung mga nakakilala sa kanya na pinandidirian at nabahuan siya kay Ivana na nagpanggap na pulubing buntis. Sinabi pa ni Beo sa kanyang mababang FB post, palinis po ng sakin ma'am, kasi alam nyo naman po sa sarili nyo at sa ginawa nyong content vlog na maayos ko kayong pinakyarapan. Ang labas po kasi ako pa na maya, 20 pesos po binigay ng staff nyo sa akin, ganun pa resulta, nag-alok din po ako sa inyo na kumain. Marami ang kumampi sa nasabing lalaki at nag-udyok na magsampa ng kaso. Mr. Beo, pwede niyo po ireklamo ng Data Privacy Act of 2012, Republic Act No. 10173 dahil nababash kayo sa pagkuha ng video. Dapat nakablur ang mukha niyo para hindi kayo makilala, lalo pat wala naman kayong paintulot na kuhanan kayo ng video. Honestly, the concept of the vlog is quit ad. Di ba pwedeng tumulong na lang if gusto tumulong? Ginawang content yung ibang tao tapos they were put into bad light pa. Worst part is di nakablur ang faces nila, facepalm talaga. Chinek ng Abante ang FB account ng nagreklamong lalaki at kapansin-pansin na ilang beses naman yung shinare ang mga social media posts na binabash siya ginawang vlog ni Ivana na tinatawag pang poverty for ng ibang netizen, kaloka. Samantala, nakausap ng editor ng Abante na si Jung Lali ng isa sa team ni Ivana at sinabi raw sa kanya na oo, aware na kami. Sabi pa raw ng taong nakausap ni Jun, actually hinahanap na siya. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.